sa una na kong pioneering, na nagsagit-sagit, no? Sagit-sagit siya, mura ko niya binuangan ba, nag-drive sa multicab. Gamit na ako ang microphone, ingin ko nga, ang magbugal-bugal sa Ginoo, no? Dili hatagag kalinaw, na itunglo, anak ko. Giduol ko sa, dili believer, giduol ko, ginan ko niya nga, nagpadala man ka, pastor. Na lesson po to sa kuha ba, no? Sa dautan man to, ayaw padala. Nukasa ka nga church, no? Nasa sa dako nga simbahan, pero ang akong soul nagpadala ba, ulak to pagastorya, nanunglo ko ba? Nasuko ko. Magbantay po dahil no? Kay mauntoy soul. Pwede ko nga mawali, diri gwapo kaayo, no? Agaw ko yawa mawali na, pastor, paabot ako sa balay, manunglo ko. Ang soul mo to'y mo account sa Ginoo. Okay? Muna nga, ang pulong sa Ginoo sa Matthew 7:21, pwede ka makahimugdaghang milagro, pero ang imong soul mo'y matubang sa Ginoo. So, lami kita, no? Pastor kitag barog, pero di ay ito, ang atong soul mo hatag account sa Ginoo. So, ang soul, no, naadiha ang intellect, emotion, and will, no, ang paghuna-huna, ang pagbati, ug ang pagdesisyon, libreng kabubuton. Muna siya ang atong soul. Ang soul ang naghatag life sa body. Unya, ang spirit mo niya naghatag life sa soul. Okay, balik ko na ko, no? Daghang mystery sa pulong sa Ginoo. Naay mga mystery nga dili tay kaayo nato masabtan. Even ang mga theologian, mga Bible scholar, dili kay nila ma-explain ang word diha nga spirit. Limited kaayo ang ato ang knowledge ana. Okay? So, wala kayo na siya na-expand. Upon researching this week anang word nga spirit, naatay pipila nga makuha pero dili nato tanan matungkad. Okay? According sa mga theologian, no, ang ilaha lang is for me. Matod pa, mga opinion, understanding according sa kayang masabot. So, meaning, tanan akong gi-explain karon, no, base lang pud sa akong nasabtan o sa mga panabot sa uban para pod no, nga mahatagan tag gamayng view. Okay, we have limited understanding about that kay ang spirit is that wala kay siya nag-go farther sa Bible, no? Kumbaga, ang ato lang nasabtan nga dili na espiritu sa Ginoo kundi espiritu sa tao. According sa Genesis chapter 2, no, sadyang gitayhupan sa Ginoo ang tao, that is a life-giving spirit. Kumbaga, og sa electric pan pa na ang spirit maotong gisaksak sa kuryente ang naghatag og life. So ang naghatag life sa soul is a spirit. So when it comes to maghisgot kitag spirit, it could be soul or it could be the spirit. Either of the two, depende sa scenario o depende sa paggamit. Example na to, no? Matthew 26:41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is... Okay? Meaning, sa soul. Ang soul, naghatag life sa soul is ang spirit. Kay ang soul, ay spirito sa tao. Ang spirit is a life-giving spirit. Okay? So, ang pinaka-willing, ang spirit, pero ang body, dili gyud gusto. Kung basahon nimo ang Matthew chapter 5, na ay contrast, pakig-away. Makig-away si body o si spirit. So, meaning, si spirit, ginagamit niya si soul to do something for God, and si soul pod, ginagamit niya ang body to express para sa Ginoo. So gitawag na to battle between the spirit and the body. So si soul karon ang mediator. Siya karon ang kumbaga performer, kay si soul man ang nagpuyo sa lawas. So si lawas gasunod-sunod lang, pero si lawas nagkinahanglan siya sa soul, kay kung mawala si soul mamatay man si lawas. Kung mawala si spirit nga life-giving, mamatay po si soul. So, according sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7, no? Kung mamatay ang tao, okay, nabutang dito, the spirit will return to God. Walay nabutang diya, the Holy Spirit will return to God. So, meaning, kana nga spirit is a life-giving spirit. The spirit will return to God. Pagkamatay sa
tao ang iyang kalag mga tubang sa Ginoo o katong spirit nga gipagamit sa Ginoo as mediator, kumbaga tulay, access, signal kung sa view pa na sa tinawhanon ang imong cellphone og si globe para ka makakonect ni globe na ay antena, no? So natay mga antena daghang kayo. So kumbaga kanang si spirit siya ang antena. Siya ang tulay nga ang Ginoo maka-access sa to ang life. Okay? So, at least natay gamay. So, ang sala, human sa tao nakasala, Genesis 2:17, na nakaputol no, sa relasyon sa Ginoo ug sa tao. Kumbaga, naay nakababag na. Ang Ginoo, dili maka-access sa tao, ang tao pod dili maka-access sa Ginoo, ang gitawag na to na spiritual death. Okay? Kamatayon sa relasyon, kamatayon sa signal, kamatayon sa connection sa Ginoo ug sa tao. Okay, 1 Corinthians 15:54, corruptible man gini ang lawas, madugta man gini siya. Dayon Luke 10:27, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. That is the soul. So, si soul is challenged by gamiton si soul nga mugamit sa lawas para maka-worship sa Ginoo. Muna nga ang soul na adiha ang pagbati, ang desisyon ug ang imuhang panghuna-huna. Okay? So, si spirit is ingon dito sa Romans chapter 5, okay? Therefore, as through one man's offense, o sa katao lang nakasala, no, the judgment came to all men, resulting condemnation. Tungod sa sala, no, the law of sin and death, Romans chapter 8, no, ang balaod sa sala nakapaputol sa Ginoo sa tao, pero naay provision. Okay? Ingon sa Romans chapter 5 verse 18, through one man's righteousness. So gipadala si Jesus Christ nga mo kanang kumbaga siya ang atonement, siya ang mo replace karon ang sala masolusyonan. Okay? So through Jesus Christ para ma-override ang sala. Okay? Para ang sala makakonect muna ang tao na kinahanglan gyud ni Jesus Christ. Dili, we are promoting Jesus Christ as the mediator, okay? Sa 1 John 1:9, kay memorize man siguro ta, if we confess our sins to God. Okay? Kung maghinulsol daw ta sa atong mga sala dito sa Ginoo through Jesus Christ. So, ang confession is directly to God. Okay? So, once mga tagpasaylo sa Ginoo through God, ingon sa Galatians chapter 4 verse 6, God will send His Spirit. So ipadala niya ang Holy Spirit sa kasing-kasing sa tao. So meaning karon kanang spirito sa tao is controlled na siya sa spirito sa Ginoo. Nanay indwelling presence of God. The Holy Spirit is now in control. Ang Holy Spirit na mag-control sa spirito sa tao. Okay? So, thank you Lord na provision through Jesus Christ. Sa diyang nangay tagpasaylo diha sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 15 verse 45, the first man Adam became a living being, the last Adam, si Jesus Christ man ang last Adam, became a life-giving spirit. So, meaning kana nga spirit nga gihatag ni Christ sa Galatians 4:6 sa kasing-kasing sa tao, ang tawag nato ana life-giving spirit. Life. Naghatag siya og life nga ang tao ug ang Ginoo makakonect balik. Okay? So, muna nga i-preach nato si Jesus Christ. Kay naa diha ang promise, naa diha ang solution nga ang tao ma-reconcile, no? Ang tao magigala mahatag og pardon, ang tao mahimong spiritually alive. Ephesians chapter 2, patay tatanan tungod sa atong sala. Pero kung dawaton nimo si Jesus Christ, Galatians 4:6, ang promise is deposit guarantee. Kanang word nga deposit guarantee, meaning assured ka nga
ikaw na iha sa Ginoo. Kay gipadala naman niya ang iyang Holy Spirit nga mutawag tag Abba, Father. Direct naman ang Holy Spirit mupuyo naman sa kasing-kasing sa tao. Gitawag ta nag-indwelling presence of the Spirit. Okay, so ang result, mo na ni ang result, no? Ang indwelling presence sa Ginoo, the Holy Spirit is in control. Okay? Mo na gingon, be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. So, nanay Holy Spirit working in us. Galatians chapter 5, walk in the Spirit. Maglakaw na ta sa Espiritu kay the Holy Spirit is in us. Okay? Through Jesus Christ. No? Nasolusyonan na ang Genesis 2:17. Nasolusyonan na sa Galatians chapter 6 at chapter 4, verse 4 to 7. Ingon diri, but when the set time had fully come, ang time nga from generation to generation, pag-abot ni Abraham, ni Moses, grabe, nangita siya tao, kinsa may mo volunteer nga walay sala para atonement, substitute nga ang tao mapasaylo through blood, wala magi-qualified except Jesus Christ. So niabot na gid ang time when the set time had fully come, God sent His Son. So ang Ginoo na sariling timetable. Di na to ni imis nga naa si Jesus Christ sa tong life. Born of a woman, born under the law. Unsa man nga law? Law of sin siya. To redeem those under the law. Para ta lukaton. Lukaton ta kay nailalo man ta sa balaod. Galatians 3:10, tanan nga nasa ilawom sa balaod na ilalom sa tunglo. Okay? That we might receive the adoption to sonship. Naano tayo gitawag papilis nga kita iya na sa Ginoo. Adoption ang tawag ana. Okay? John 1:12, but as many as receive Him, He gave the power to become the Son. That is the spirit of adoption. Okay? Because you are His sons, God sent His Spirit, the Spirit of His Son, into our hearts, which calls Abba, Father. So you are no longer slave, but God's child. Mo din ang ginaingnan ta anak na ka sa Ginoo. Nganong kana man imong ginahuna, nganong pobre imong utok, isipa anak na ka sa Ginoo. No? So, ang problema na po diha kay natay gitawag spiritual amnesia. Makalimutan nga anak na dayta sa Ginoo. Okay? Gitubos naman ta. So, mo nang uban daghang gadula-dula, out of curiosity, ang ilang pagdawat sa Ginoo is wala nila gimin. Wa sila kabalo nga si Jesus Christ is the only solution. So, ang good thing diri is dili na ta slave, anak na kita sa Ginoo, no? Okay. So, padayon ta. Okay. So, kung ang tao karon mamatay. So, ang tao mamatay, Ecclesiastes 12:7, ang body, Psalms chapter 90 verse 10, lifespan sa tao, 70 years old lang. Kung di ka magsigi ka og baboy, di ka magsigi ka og noodles, mahimong 80. No? Wa man siguro nasulat sa Bible, pero by reason of strength, meaning mag-amping ka sa imong lawas, no? Dili sige ka og taas og cholesterol, no? Maabot kag 80. Kung mulapas og 80, pinakataas nga edad is 120. That is Genesis chapter 6. Kaya abuton sa tao ang 120. Pag malapas og 120, unsay tawag ana? Aswang. Wala na pasa ang bato. Nami silingan na sa una, gilumot na ang iyang mata. Wa pa gyud namatay. No? Pagkamatay ingon din ang mga silingan na kinsa ka siyang anak ang nakadawat. Okay? So, we'll return to dust. Ingon sa Ecclesiastes 12:7. No, ang atong lawas mubalik gid siya sa yuta, no? So, and the spirit will return to God, no? Mubalik ang spirito, ang life-giving spirit mubalik sa Ginoo. Kumbaga, mao to siya battery. Ang spirit nga gipadala sa Ginoo is battery katong spirito sa tao. And the soul, no? Kung luwas, okay? Kung luwas, muadto siya sa paradise. Okay? Sabtunta na ha. Okay, the goal is before the coming of Christ, before the resurrection. During sa resurrection,
Pero sa wala pa ang resurrection, wa pa man ning balik si Christ, na atay gitawag paradise. Okay? So, ang wala nakadawat sa Ginoo, okay, will go to Hades. Okay? Oh, Hades or hell. No? Ang spirito sa tao, okay, will return to God, and the spirit will return to God. So, anita karon sa taong namatay asa padung iyang kalag. So, ang iyang kalag, sa wala pa si Christ na banhaw, muadto siya sa paradise nga naa dito sa tunga sa yuta. Dili ni paradise nga langit. Asa man ning paradise? Kanang word nga hell, okay, sa Hebrew, kay ang Old Testament, hinim ang, so wala pa si Christ, wala pa nahimo ang Bible nga New Testament, ang nahimo Old Testament pa, ang gigamit nga pagkasulat sa Biblia is Hebrew. Okay? Nya, ang New Testament, sinulat siya sa Greek. So, di siya pareha og version, no? So, ug sa Tagalog pa na, no? Ang amiga sa Tagalog, langgam. Nya, ang amiga sa Bisaya, sa sa English, ant. Sa Tagalog, langgam. Sa Bisaya, amigas. Pariho ra sila. Okay? Anghel, sa Hebrew, Sheol. Sa Greek, Hades. Usahay gamiton sa New Testament, Gehenna. Either of the two. Pero pariho lang siya. Kanina yung word nga hell, sa original Bible, dili mabasa. Sa Greek, walay word nga hell. Ang gigamit nga word is Hades. Sa Hebrew, wa po'y hell. So, ang hell, mahulog generic. Okay? Mahulog siyang paracetamol. Unsa man ang paracetamol? Gardan, Biogesic, Nusip, Alaksan. Unsa man na? Paracetamol niya. Naa siya'y kanang murag tagline ba? Okay? So, in other words, general term na siyang word nga hell. Ug sa demonyo pa na, no, yawa. Ang engkanto, yawa. Si Lucifer, yawa. No? Ang demonyo, yawa. Tanan, yawa. General term ang word nga yawa. Anghel is general term. Kay so, sa King James Bible, ang ginagamit hell. Okay? Pero, sa original manuscript, no, sa Greek, ang ginasulat Hades or Gehenna. So, makita na to, nga naay murag gamayng kalibog. Pero di ay, ang pinaka-right term, pag ang tao mamatay, dili gid ay moadtog hell, moadto sa Hades. Okay? So, pwede gapon na to gamiton ang hell, kay general term man siya. Pag ang tao mamatay, moadto sa hell. Kay, universal man siya nga term nga, murag gapon na, dito gapon padulong, murag ana ba? No? So, ang pinaka-right word, pag ang tao mamatay, padulong sa Hades. Okay? Ang synonyms sa ubang mga komentary, ang hell ug Hades is synonym. Pero according sa mga theologians, ang pinaka-synonym sa hell is lake of fire. Okay, ato nang sabton ron, no? So, ang Sheol is, sa Old Testament, grave, a place of the dead. A place kung asa ang mga kalag padulong. Buutan ug di buutan, matarong ug di matarong, isalay ilang padulnganan, Sheol. So sa Old Testament, adto ka sa lugar sa mga patay. Okay? Gitawag na siya og Sheol. Okay? So, sa New Testament, siyempre sa Old Testament, wa pa man sila idea nga nay langit. Kita, pasalamat ta, kay naay Bible. Sa dihang, i-compare na to atong self sa Old Testament time, kakita ta sa past, kita ta sa present, kita ta sa future, kumbaga, nata sa taas, no? Kumukat-kat ka dito sa taas sa church, kita nimong naa dito sa layo, sa syudad, kita nimong nasa dool, kita pa nimong nasa likod. Ang mga Christian karon nakakita sa past, present, o future, mas grabe tag benefit kaysa Bible times. Wala may Bible sa ilang time. Basta kayo mutuo ko Ginoo, ana raman, tuuhi ang Ginoo. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Ana lang kasimple sa unang panahon. Mas benefit kay true revelation nakita na to ang future. Okay? Kay John.
gihatag niya ang mga prophecy. Kakita ta sa Old Testament, kita po ta sa work ni Christ. Well, sa Old Testament, ang ilang nahibaluan, pag mamatay ka, ato jud ka sa ilalom. Inara ra gyud ang ilaha. Okay? So, mao na siya, no? Okay, abanti ta. So, nakasabot na ta karon sa Hebrew ug sa Greek. Okay? So, dili sila parparehag word. Usahay si King James, gamiton hell. Usahay si NIV, gamiton Hades. So, murag makalibog usahay. Okay? Pero at least natay gamayng view ni ana. So, asa man makita ang hell? So, ang hell, Isaiah 14 verse 9, the realm of the dead below. So, ang gigamit sa Bible, below. Ezekiel 32:27, who went down to the realm of the dead. Down gihapon, below. No? Proverbs 15:24, no, the path of life leads upward to the prudent to keep them from going down to the realm of the dead. So, sa Old Testament time, tanang namatay nga tao tuwa sa silong. Ha? Wala pa man si Jesus Christ that time. Wala pa man sila idea na ilangit. In fact, by history, abi sa tao, sa old time, abi sa tao nga ang kalibutan, murag planggana. No? Sa atong modern time, ang kalibutan, lingin di ay. No? So, kumbaga, wala sila idea. In fact, mahadlok sila mo sakay og barko padulong sa lawod kay basin sila og mahulog. Okay? So, mas privileged ta kay mas nakita nato karon. So, the Bible clearly declares nga ang hell is down below. Okay? Gipakita po na ni Christ sa New Testament. Okay? Acts 2:31. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades. So, Hades, gid no? Katong namatay, pagkamatay niya, 3 days baya po siya dito sa ilalom. So, nakabisita po siya ng lugar na. Kabisita na mo? Ayaw mo bisita dire. Tanaw lang ta dire, no? Matthew 12:40, no? For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be there. Prophecy man eh. 3 days, 3 nights in the heart of the earth. O, asa mang heart sa earth? No? Meaning, nastunga. Okay? So, according sa mga Bible scholar, no, naay mantle, naay core, naay crust, naay gitawag na to 3 parts. Naay mga gitawag na to layers ang earth, no? So, gikuhaan nilag mga references ang Bible, no? Ang mantle is the upper layer, ang great gulf is the mid layer, and the core is the center layer. They consider nga ang pinaka-heart is the lake of fire. Di na ito mabasa ang tanang mga verses, no? And kanang gitawag na to great gulf is base nila sa ilahang mga references, diha ang Hades. Dili pa siya lake of fire. Okay, ato ning padayon nun. Okay, ang oras gadagan. Okay, so, ang Luke chapter 16, kabalo ta sa story ni, wala na ko nabutangan diha, no? Luke 16 verse 19 to 31, nagstoryahan ay namatay si dato, namatay si pobre. No? Mas may po nang mamatay tang dato nga naa sa Ginoo, no? Kaysa pobre nga mamatay, padatuon magitatanan sa Ginoo. Okay, so nagstoryahan ay sila nga, no, di ko kaanha diha kay nay dakong bungaw. So makita nato, no, nga dako nga possibility kay wa man ta kasuong sa ilalom nga dito sa ilalom naa dito ang place nga paradise. Okay, masabtan tanaon niya. Okay? Pag ingon ni Christ sa Luke 22:23-43, today you will be with me in paradise. Kay wala pa man na-resurrect si Christ. Wala pa man nabayaran og dugo ni Christ ang tao. So the destination is dito pa sa paradise, dili pa dito nga paradise. Lower paradise. Kay wala pa man ang tao di pa man pwede mo adto sa taas kay wala pa man sa dugasan sa dugo sa Ginoo. So meaning
pwede nga anghel na mga kwarto. No? In fact, ang mga Bible scholar nagaingon na dito mga kwarto-kwarto ba? Mga compartment na dito ang gitawag nilang Tartarus, na dito ang Gehenna, ilah na pong mga opinion, no? Pero kanang joke gud nila nga pag abot sa langit, na aday kwarto-kwarto, murag dul-dul po sa tinuod, no? No? Nga di na lang na kumusta na naingon dito ni musagit og ayog balud. No? Gipapili daw sa Ginoo, nagmamatay ka na si Pedro dito, papiliong ka asa ka nga kwarto, no? Diri na nagsagit ayaw balod, nya diri na nasigingog huu, kano daw sigig sagit og huu, no? Kay magpaslide dito sa blade. Mo day joke ra na siya, no? Pero daghang mga kabuangan ng storya. So possible, no, nga si Dato tua dito sa Hades. Okay? Ang iyang kalag nagantos dito. Now, 1 Peter chapter 3 verse 19 to 20, Christ also suffered once for sin. So nagantos po siya, no? Si Christ para mabayaran natong sala. That the righteous for the unrighteous to bring you to God. He was put to death in the body. Namatay manggid siya. Okay? Put to death but made alive in the spirit. After being made alive, no, he went and made proclamation to the imprisoned spirit. Kinsa maning imprisoned spirit, mauni ang mga spirit sa Old Testament nga mga taong nangamatay. Naa diri sila tanan manghigala sa gitawag Hades nga part siya kanang gitawag natug paradise, waiting area. Okay? So naa sila tanan dito nga pwede nga dito sa paradise, naa dito ang mga tao sa Old Testament naghulat. Naghulat kay dili sila pwede dadon sa langit kay dili wa pa nahugasan sa dugo ni Jesus ang mga tao nga naa dito. Okay? So, naay mga pagtuon, no, nga mo na ko, there are mysteries in the Bible nga dili tanan nimo masabtan. Pero according sa mga provision ng mga verses, makatabang pud sa tuwa sa pagsabot, no? Ang word nga abyss, gi-mention 6 times ang bottomless pit, ang abyss 2 times, ang pit 1 times, overall 9 times. Gisgutan ang word abyss nga bottomless, no? Lalum kaayo. Walay murabag, way katapusan. Kung imong sukdon ang kadako sa earth, lapos-lapos, no? Dayon, ang Hades pwede nga mahimong outer core sa earth nga pila ka degree ang iyang kainiton nga kung maabot ka diha. Okay? So, ang overall pagsabot nato ani nga anghel na gyud sa ilalom sa yuta. Okay? So, mo bito nang naibulkan. Basta gani bubuto ang bulkan, pasabot daghan na kay gisugnod dito, no? Daghan na gyud nahulog dito. Kay kung walay bulkan, mubuto ang earth. Kay ang kainit dito wala may ventilation. Di man kagawas. Mo nang naibulkan bisag asa nga lugar na ay bulkan. Unya, kung imong sabton na mga area dito sa dagat nga manggawas pa gani ang sa National Geographic na manggawas pa kalayo nya na sa ilawom sa dagat nga init kayo. Nya. Bisan gani mo tukag ka ng mga tunnel, the more nagalalom, the more nagainit. Dako gyud nga kamaturan nga ang impyerno nagyud sa ilalom. Okay. I-connect na to ang nahitabo sa Siberia katong 1970 nga incidents nga accidentally makadaog sila maapil sa Guinness World of Record mo din yang whole story, no, na publish man ni siya. Okay? Nga ang ilang intention gitawag siya accidentally kay para maapil sila sa record sa Guinness nga sila ang pinakalalum ug nakalot ilalom sa yuta through that drilling machine, no? Through that drilling machine. And after 14.4 kilometers, no, daghang ko gibasihan nga mga sukat sa earth nga gimatch na ko ang science ug ang ilang discovery, no? Nga ug buto naon dito lang sa crust
from mantle to crust lang, wa gyud sila. No? Kung amot mo nabutang pa nako diya ang measurement unya sa earth. Ang ilang nakalot is only 14.4 kilometers. Gikan sa NHA Bangkal padulong sa downtown is 7 kilometers according sa ako ang mileage, no? So kung mobalik ko 14 kilometers. So in other words, ingana lang kalalom ang ilang nakalot. Lalom kayo na siya, no? So wa gyud sila kaabot sa tinuod nga hell. No? Kung baga kung imuhang kuhaag kanang basihan, layo kayo ang hell. Pero, na thy word, pero, nakaabot sila sa place nga init. According sa maong panghitabo, no, si Mr. Azakob, ang project manager, ingon siya, nga, sa dihang padayon sila nagkalot, napansin nila nga, hollow na, no, empty. Wala na, kumbaga, buslot na ba? Wala na kalutsan. So, ug sa baboy pa na, panit pa lang na sa baboy, wa pa kakaabot sa unod. No? So ang ilang drilling machine, dako og chance nga nakalampas, naputol nila ang panit sa baboy, nakaabot sila dito sa unod. Kumbaga, nakaabot sila sa mga ventilation sa earth. And that could be pwede pod, no? Pwede pod. And according sa panghitabo, they lowered super sensitive microphones and nadungog nila ang thousands of shouting nga nagsyagit og hell, no? Kung gusto mo makadungog ana, nawad-an kog time nga i-download, no? I-type lang ninyo sa YouTube ang The Real Sound of Hell. Mao ni ang result sa ilang record, no? Nga perting daghanang nanyagit. So that was published, no, 1970. Dayon gi-upgrade nila into 1985. So makita nato manghigala nga kaning mga scientists, matud pa sa scientists, I don't believe in God, but as a scientist, I believe there is hell. So, okay? So, forward ta gamay, no? Gamay ra ka ito nga portion ang ilang naabot. So, ang Bible, no, kung ang uban gi-consider nila nga compartment, probably, pero naatay mga gitawag na to layers. Ang una, ang Hades, a place of torment, which nahitabo sa Luke chapter 16, nag-antos tong dato. Then ikaduha si Tartarus. Tartarus is a place, ang uban, gi-consider nila na nga mauna siya ang bottomless pit. Okay? Ingon man dito sa 2 Peter 2:4, for if God did not spare the angels who sinned, but cast them into hell and deliver them into the chains of darkness. Sa Bisaya na, no? Gibutang dito sila sa ngit-ngit nga lugar. Okay? To be reserved for judgment. Na di place gyud giandaman ang Ginoo. But pasabot nga during sa rebellion naay mga gipangkadinahan ang Ginoo. No? Naay mga dinakpan pod nga na hangtod karon naa sila diya gikadinahan. Okay?